Adeline POV. Kinabukasan. Andito na ako sa work ko, as usual naglalakad ako papunta sa room na linisan ko sana, nang may nakabangga ako. Hindi kasi siya tumitingin sa dinadaanan niya, gusto ko naman lumihis, kaso malaki ang cart na dala ko. Ouch! Sabi niya na may pagkaarte. Babae ang nabangga ko. Mag-so sorry na sana ako nang nagsalita siya, at nanlilisik ang kanyang mga mata sa akin. How dare you, pathetic! Sigaw niya sa akin, nagpanteng pa ang tainga ko sa sigaw niya. Hindi lang yun dahil tinignan pa ako mula ulo hanggang paa, bago ngumiti ng nakakainsulto sa akin. Ang show nga lang, dinig ko pang bulong niya, kaya naman dahil sa inis ko na rin sinagot ko na siya. Hindi na rin ako mag-so sorry, total hindi niya deserve. Nako, nasaktan ka ba? Hindi po kasi nakatingin ang cart na dala ko sa dinadaanan niya, ang syunga-syunga niya po kasi ano. Sagot ko sa kanya na sarcastic. Nilakasan ko pa ang pagkasabi ng syunga. Nakita ko naman na lumaki pa ang kanyang mata sa sinabi ko. Ano ang akala ng babaeng to porket tagalinis lang ako? Sigaw ko sa utak ko syempre. Tiningnan niya ako ulit mula ulo hanggang paa, tapos nag-aapoy na ng galit ang mata niya. Pati ilong. Pakialam ko ba bulong ko sa hangin? You. Turo niya sa akin, gusto niya ata akong sampalin, subukan lang niya makikita niya ang hindi niya gustong makita. Kausap ko ulit sa sarili ko, pero syempre nakabantay ako sa galaw niya, mahirap nang maisahan ng babaeng ta. Ako, turo ko sa sarili ko na nang asar pa sa kanya. Mukha naman nagwagi ako, dahil nag-aapoy na talaga siya ng galit sa akin. Makakarating ta sa daddy ko. Sigaw pa sa akin bago umalis na nagdadabog. Sumbungera, sige magsumbong ka sa tatay mong kalbo luka-luka. Sigaw ko sa kanya. Napabungisngis pa ako sa aking sarili. Nako Adeline, maglinis ka na, kausap ko sa sarili. Sabi ni Mr. Arrogant kahapon pupunta daw ako sa office niya. Bakit kaya gusto akong kausapin? Wala naman akong ginawa na masama, diba? Kausap ko ulit sa sarili ko, hay nako Adeline, pumunta ka doon para malaman mo. Sigaw ko, para na akong timang nito. Sabi niya morning ang punta ko doon, pero magtatanghali na naman, bahala siya doon, matigas kong pagtanggi. E paano kung tanggalin ka sa work? Tanong ng utak ko, kaya napatigil ako sa paghakbang. Hindi yan matatanggal, wala naman siyang kasalanan. Sagot naman ng isang bahagi sa utak ko, pero doon ako napaisip sa una, paano kaya kung totoong tanggalin ako sa trabaho ko? Hay naman buhay o, naiirita kong sigaw, sabay sabunot pa sa buhok, kaya naman napa-ouch pa ako sa kagagawan ko, pero napatigil ako sa isang tawa, nang hindi kalayuan kung saan ako kanina nakatayo. Kaya naman napaangat ako sa ulo, at wow, hulog ng langit, sabi ng utak ko, na nakanganga pa ako na parang timang. Ehem, kahit simpleng boses lang ang ganda pakinggan, kaya naman natulala pa rin ako sa kanya. At mas lalo pa siyang natawa sa akin. Hindi pa rin ako nagsasalita, dahil nakaka-starstruck ang kanyang itsura, para siyang isang model. Ehem, hi miss. Sabi pa sa akin na kumaway-kaway ng mga daliri niya sa mukha ko, dahil sobrang lapit na niya sa akin. Kaya naman napakurap-kurap pa ako. At doon ako nabalik sa katinuan kong kagagan. Pasado na ba ako sa paningin mo? Tanong pa niya na parang nangaakit, pero nakangiti ako na parang timang. At nakatitig lang sa kanya. Miss, hello. Are you deaf? Tanong pa niya at sabay sinyas kung nakakarinig ba ako. Tinitigan ko lang naman kasi siya, oo nga gwapo siya, pero mas gwapo si Mr. Arrogant. Sabi ko sa sarili ko, pero teka, bakit nakasali si Arrogant na naman? Hay Adeline naman eh. Sigaw ko ulit sa utak ko. Ngunit ang lalaking kaharap ko ngayon napakunot na ang noo. Kaya naman sinagot ko na. Hindi ho sir, pasensya na kayo. Sagot ko sa kanya nang nakuha ko na sa tama ang utak ko, kasi kung saan-saan na nakakarating eh. Ow, I see, I thought you are. Sabi na may pabitin pang nalalaman, kaya naman ako na ang dumugtong. Nabingi ako sir. Sagot ko na nakangiwi pa ako, ngunit ngumiti siya. At lumabas ang pantay-pantay niyang ngipin, na mas lalong nagpagwapo sa kanya. Pero mas gwapo pa rin si Mr. Arrogant sa kanya, walang makakatalo doon, kahit pa sobra ang sungit at kaseryosohan sa mukha. Bakit ba lagi ko siyang naikukumpara ha?
Kausap ko sa sarili ko, at nakalimutan kong may kasama pala ako dito sa labas ng kwarto. Dahil napakunot noo pa siyang nakatingin sa akin. Miss, hindi naman sa nakikialam ako, pero yang itsura mo, parang nakipag-away sa boyfriend mo. Tanong niya na parang sigurado sa sinabi niya, ngunit nagkakamali siya. Una, wala akong kaaway, pangalawa wala akong boyfriend, kaya naman sinaman ko siya ng tingin. At sinagot ko siya, kahit gwapo pa. Hindi ka rin chismoso no sir. Una po wala akong kaaway, maliban lang pala sa mukhang hipon kanina na tudo reklamo dito, at baka madagdagan ngayon pa lang. Sagot ko sa kanya pero ang loko-loko gusto pa ako pagtawanan, pero pinipigil lang niya ata. Kaya naman nagsalita ulit ako. Pangalawa sir, wala akong boyfriend. Nahihiya akong sagot sa pangalawa kong sinabi. Ngunit nang hindi ko malaman na dahilan, nang bigla nagliwanag ang mukha niya sa sinabi ko, wala naman akong sinabi, pailing-iling na lang ako. Sayang gwapo na sana kaso temang naman. Bulong ko sa hangin, kaso narinig ata ako, kaya naman napahalakhak pa ang lalaki. Baliw na nga. Lalampasan ko na sana siya, dahil parang harang lang naman sa dinadaanan ko, at mukhang baliw na nakalabas ata sa mental, sayang gwapo naman. Nang pinigil niya ang cart ko, kaya naman nagtaka ako sa ginawa niya. Hindi naman ako natakot dahil matamis naman ang kanyang ngiti sa akin. At tinaas pa ang dalawang kamay, na akala mo sumusuko. Wait, I'm not crazy like you think miss. I was just surprised by you, because you are amazing you know that. Sabi niya na nakangiti sa akin, ang tamis ng ngiti niya, ni hindi man lang siya nandiri sa akin, dahil sa suot kong uniform, dahil isa lang akong janitress dito. If you don't mind, may I know your name please? Tanong niya at nakangiti, kaya naman napakurap-kurap ulit ako sa kanya, at eto na naman siya nakangiti na naman. Diyos ko! Aabutin ko na sana ang kamay niya, kasi kanina pa siya gustong makipagkamay sa akin. Pinunasan ko muna ang aking kamay sa may damit ko, bago ko abutin ang kanyang palad. Nakangiti pa ako pero nung aabutin ko na, saka naman may sumigaw na akala mo naman magigiba na ang buong floor, sa lakas ng kanyang boses. Miss Magno, malakas na sigaw at tawag ang aking apelyido. Boses palang alam ko kilala ko na. At itong puso ko, hindi ko alam kung bakit bigla na naman silang nagrarambulan sa lakas ng kabog. Napaangat pa ako ng mukha sa taong kaharap ko ngayon, ngunit nakakunot noo lang siya. Nginitian ko siya ng pilit dahil nahihiya ako sa kanya. Siya naman ang pagdating ni Mr. Arrogant, kaya nawala ang ngiti ko. Lalo na ang magsalita ang CEO. Naghintay ako sa'yo sa wala. Andito ka lang pala, to flirting someone. Sigaw niya sa akin. Napahiya ako sa sinabi niya. Gusto ko siyang itama sa maling iniisip ng CEO, nang sumagot ang nasa harap ko sa kanya. She's not flirting dude, calm down. Sagot ng lalaki sa kanya, na para bang magkakilala silang dalawa. Ngunit mas lalo lang nagalit si Mr. Arrogant. You're not the one I'm talking to. Si mayabang at napailing ang lalaki. Pero ako dahil sa kahihiyan, umalis ako na hindi nagpapalam sa kanil, kahit ilang beses pa niya ako tawagin wala akong pakialam, first time ko mapahiya ng ganon, kainis siya porket ba amo ko siya, ipahiya niya ako. May araw ka ding mayabang ka. Sigaw ko sa kanya na akala mo naman kaharap ko lang. Kaya naman nagdesisyon akong mag half day na lang, hindi na ako pumasok, kaya kay Tams na lang ako magtambay sana, pero naisip ko baka pumunta doon, at ipahiya na naman ako kaya umuwi na lang ako. Naglalakad na ako kasi malapit lang naman ang boarding house dito, pero sa mall na lang ako dumiretso. Kaya naman pumasok na ako sa mall, nang maisipan ko muna mag-load, para matawagan ko ang mga magulang ko. Ate pabili ng load, 100 po globe, sabi ko sa tindera ng load. Pagkatapos kong bayaran, umalis na din ako, tumingin muna ako ng bakanteng mauupuan, at iyon nga meron pang isa, buti na lang. Kaya naman umupo na ako, huminga muna ako ng malalim bago ko tinawagan ang mga magulang ko. Isang ring lang sa bahay at sinagot na agad, at ang aking ina ang nasa kabilang linya. Hello Adeline anak, kamusta anak? Si nanay ang sumagot na parang masigla ang boses, kaya naman pinasigla ko ang boses ko, para hindi sila mag-alala sa akin. Hello inay. Eto inay syempre maganda pa rin po.
Sagot ko naman na medyo nilakasan ko pa, napatingin tuloy ang mga tao sa akin. Nag-peace sign naman ako, dahil sa medyo nahiya ako. Oh, anak mabuti naman kung ganon, nag-alala kami sa'yo anak, dahil isang buwan nang hindi ka nakatawag anak. Kaya naman pinaiwan ko ang cellphone ng kapatid mo dito, baka kako mapatawag ka, at hindi nga ako nagkamali anak. Mahabang litanya ni inay sa akin. Oo nga nakakigtaan ko na rin ang hindi tumawag sa kanila. Kasi sobra na akong busy sa trabaho ko, dahilan nga kay CJ nalilibang na din ako sa batang yun. Inay sorry po, masyadong madami kasi sa work inay. Sabi ko sa aking ina, oo nga pala nakalimutan ko ang tumawag sa kanila, na konsyensya tuloy ako. Naku anak naiintindihan namin, hindi lang namin maiwasan ang mag-alala, lalo ikay malayo anak, boses ni inay na nag-aalala, dahil sa malamyos niyang boses, kaya gusto ko tuloy maiyak ngunit pinigil ko. Naku nay, sabi ko naman di ba wag kayo mag-alala sakin, ako pa. Yak ang yak lahat nay. Sagot ko naman na pinasigla ang boses ko, at binaliktad ko pa ang salitang kayang-kaya. Mukhang napaniwala ko naman ang nanay ko. Mabuti naman anak kung ganun, wag mong pabayaan ang sarili mo dyan ha, wag mo kami alalahanin dito, at kami okay naman anak. Dagdag pa ni nanay, kaya naman kahit paano nakaginhawa na ako sa sinabi ng aking ina. Salamat nay, kayo din dyan nay, ingat kayo miss ko na din kayo nay. Sagot ko na muntik na akong pumiyok, buti na lang napigil ko. At pinasigla ko ulit ang aking boses. Sige na ibaba ko na ang tawag ha, may gagawin pa po kasi ako ulit, love you nay. Pagsisinungaling ko pa dito, baka kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko, maiyak pa ako sa nanay ko, mag-alala pa sila sa akin. Siya sige anak, mahal na mahal ka din namin, mag-iingat ka lagi dyan anak ha, sagot ni nanay bago ko pinatay ang tawag ko. Ramdam ko din na miss na rin nila ako. Sa 2 taon ko ba naman dito sa Manila, na hindi pa ako nakakauwi sa amin. Andito pa ako sa mall na mamasyal, pero kanina ko paramdam na parang may nakatitig sa akin, lumingalinga pa ako, pero wala naman akong nakita, kaya naisip ko baka guni-guni ko lang siguro, natagalan din ako dito dahil mag-aalas 5 na pala, kaya naman naisipan kong kumain na kahit maaga pa, mag-take out na lang ako para sa kaibigan ko, total naman, may tips ulit ako. Napangiti ako kahit paano, winaksi ko na rin ang nangyari kanina, ayaw ko nang isipin yun. Sa may fast food chain na ako dumiretso, kaya naman pumasok na ako sa loob. Nakipila muna ako, total naman maaga pa at kunti lang naman ang tao, palingalinga pa ako para kung may bakanteng upuan, ay dito na lang ako kakain. Ngunit puno naman lahat, kaya i-take out ko na lang. Pagdating ko sa counter tinanong ako kung ano ang order ko. Ano po ang order niyo ma'am? Tanong ng cashier na nakangiti sa akin. Kung sa bagay lahat naman ng cashier ganyan sila, lahat naka-smiling face. 2 order nga na chicken with rice, samahan mo na rin ng french fries at ice cream din miss, yung sundae salamat. Nakangiti ko pang sabi sa kanya. Habang nagtitipa siya sa computer niya, nilabas ko na rin ang bayad ko, at ibibigay ko na sana, nang may nagsalita sa likod ko. I'll pay. Bigla na naman dumadagandong sa lakas ng kabog ng dibdib ko, sa baritonong boses ng lalaki na nasa likod ko. Napatalon pa ako sa gulat sa pagdating niya. Dahilan para mabitawan ko ang aking wallet, at nahulog ko pa. Tapos yung mga kababaihan dito tumili pa, na akala mo isang sikat na artista ang nakita nila. Pero nung nahimasmasan ako, inismiran ko siya. Napatigil pa ako sa sinabi ng cashier na kinikilig yata. Ma'am ang pogi naman po ng boyfriend mo. At ang luko, ngumisi pa na akala mo gustong gusto yung sinabi ng cashier. Siya na din ang pumulot sa wallet ko, at binigay sa akin. Kinuha ko naman sabay talikod sa kanya. Ngunit bale wala naman ang ginawa ko, dahil mukhang natutuwa siya sa cashier. Really miss, so bagay ba kami? Tanong pa niya sa cashier. Pinaikutan ko siya ng mata, at sumagot pa ang cashier ha. May kikisabay ata sa lalaking nasa tabi ko na ngayon. Yes sir, bagay na bagay kayo ni ma'am, kaso sir mukhang galit po si ma'am sa inyo. Sagot ng cashier, parang gusto ko matawa doon, pero pinigilan ko lang. Dahil nakasimangot pa rin ako. Hindi ko naman inaasahan na sumagot si Mr. Arrogant. Yeah, miss, kaya nga susuyuan ko siya.
So please, pakibigay na ang order niya at makauwi na kami, ang hirap pa naman suyuan ng girlfriend ko, sabi pa niya na ikinalaki ng mata ko. Marunong palang mag-please, at ano daw girlfriend ako. Nilakasan pa talaga ang salitang girlfriend, kaya naman hindi na ako nakapagpigil pa, dahil mukhang nanggu-good time ang lalaki na ta. Hoy! Turo ko sa kanya pero nang nakita ko na marami palang tao, kaya naman binaba ko na ang aking kamay. Sigawan ko sana kaso baka may makarinig sa amin, mahiya naman ako kuntino. Kaya naman lumapit na ako sa kanya, medyo tumangala pa ako, kasi ang tangkad niya. Hoy, una sa lahat hindi mo ako girlfriend kainis ka. Gigil kong sigaw sa kanya na mahina lang, sapat na upang marinig niya na nagngingit-ngit ako sa galit. Pero nagsisi ako sa pwesto namin, kasi kunti na lang kapag lumingon siya sa akin mahahalikan na niya ako. I mean magdidikit na ang mga labi namin. Nakita ko na naman na nagtaas baba ang Adam's apple niya. Pero kinastigo ko ang aking sarili. Ikaw Adeline hindi ka ba nag-iisip talaga babaita ka? Sigaw ko sa sarili ko, habang napapikit pa ako sa sarili kong kagagan. Ilalayo ko na sana ang aking katawan, nang bigla niya ako hinawakan sa aking baywang, at mas lalo pa niyang idinikit ang katawan niya sa akin. Napalunok pa ako ng ilang beses sa ginawa sa akin. Nakita ko rin na napataas siya ng labi, parang ngumiti pa siya ngunit panandalian naman, dahil seryoso na ang mukha ulit. Pero buti na lang nagsalita na ang cashier. Sir eto na po order ni ma'am. Sabi niya at nakatingin sa amin na parang kinikilig. Kinuha ko na ang order ko at umalis na ako, tumakbo pa nga ako eh. Bahala siya doon. Winaksi ko din ang kamay niya kanina, na nakahawak sa baywang ko, mukhang hindi niya inaasahan ang ginawa ko. Narinig ko pa siyang tinatawag ang pangalan ko, ngunit hindi ko pinapansin. Basta tuloy lang ako sa paglakad at pagtakbo, na para bang nakagawa ako ng kasalanan sa kanya. At ayaw kong magpahuli. Miss Magnan wait, walang humpay niyang tawag sa akin. Ngunit tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo at binilisan ko pa, bahala siya sa buhay niya. Dahil hindi ko talaga siya papansinin, ngunit nabigla ako sa ginawa niya sa akin, na hindi ko napaghandaan.